ah, ang ubang detalya at continuation na lang ta. Okay. But before that, let's pray. Thank you, Lord. Salamat Ginoo. Sa makausap ka o Diyos, aniya kami karon sa mga landon kayo na oportunidad aron matun sa inyong gulong. Ikaw pa dahil, Lord, na magpasabot ka na mo. Father, continue to shepherd us, Lord. Salamat sa inyong Espiritu, mapadayon nagdasi, nagatudlo ka na mo. Ubani kami karontak na himuang mabungamon para ka na magkiling pagtuon. Salamat sa panalangin isang karontak na sa ngalan ni Jesus. Amen. So, karon tutukan nato ang nagsugod kita og lisgot na sa focus nato sa one of one of the forces of the apocalypse, no? The four forces of the apocalypse. Ug naa kita sa gitawag natong the red horse, no? Symbolic of war. O ang atong gisgutan dito yung Northern Alliance. Gisgutan na nato ang mga kauban sa North, no? Headed by Russia. O magpadayon ta, no? Passing lang ako magian kadiyot ha. Passing lang. So ang pamutana mao ni kinsa mga strategic allies ng Russia. This is the Northern Alliance o Northern Confederacy. Sila yung muatake sa Middle East, no? Sa Israel, no? And atong i-discuss ka na, unang-una, usa sa mga allies niya, ang Persia, and the modern name is Iran. Unang-una, so kauban niya ng Iran. Ikaduha, itanaw po nato yung Gomer. Okay, kung inyong mainumduman ang reference nato, di ba? Na ata nagtutok sa iyahang parang nalang may idea. Sa Ezekiel tayo, di ba? Ezekiel 38, verse 3 and 4, kita nato dito. Niya, motong Iran, kauban niya ang Gomer, wala siya Germany, kauban niya po na niya sa Northern Alliance, Germany. Kunya, next ang Togarma, wala siya Turkey. Now, Iran ka na itong screen sa Turkey, hinay-hinay diha, no? Bali, dito talapit na sa Katobitang Bosphorus Bridge. Okay, dito ko musumpay. Okay. Very strategic yung Bosphorus Bridge. Tungkol kay mauni siya may mo na itong opportunity na ng northern group, may mo na itong alliance that especially coming from the north, they can cross, no, from the north to gitawag na itong to the Middle East, no? So ito yung bridge na to will provide a connection between two continents, Europe and Asia. So importante na siya, nana siya sa Istanbul. Now karon, itanaw pa nato na siya yung relationship ng Russia sa Turkey. Diba yung Togarma sa map na old map, ang modern name is Turkey. Okay, now, noong 2020, na ay agreement itong yung president ng Turkey, si Recep Tayyip Erdogan, o ang Russian president na si Vladimir Putin. O nung nagkita sila sa Istanbul, that is Wednesday, January 8, 2020, ang ilang gisgutan nito, inaugurate kining Turk Stream pipeline na very ambitious kung kining a position sa part ng Turkey, which will supply the Turkish market and EU countries with natural gas from Russia. So, gatabog siya from Russia, painong na ito sa Turkey, no? Makita na to ang pipeline. Alam mo sa katubig ng gi-close nila kadiyot ba na agi itong murag ilang gi-close ng Strait of Hormuz.
Ang Saudi Arabia, daghan siya mga giant pipelines. Pwede po sila mo-supply padayon o kanang oil sa mga lain-laing lugar. May mga strategic place na dito lang sugato ng mga dagkong barko. Kaya lang dili enough siya kumpara sa huge amount of number of barrels na sinusupply ng mga barko nga dagko kung muagi din sila dito sa Strait of Hormuz. So malimitahan mo itong isaka ang presyo sa world market na apektado tatanan ito'y domino effect. Now dili lang naman ang dinhi dapita sa Saudi, sa Iran, ang Middle East yun, very rich to sa oil. Mas daghan siyang oil ko dito dapita. So dinhi pod ang kini diri pod sa Turkey, notice makita na to, naa siya relationship sa Russia. Kay makita nato nini yung pattern bitaw na nasa connection sa future. Magiging pro-Russia yung Turkey, yung Tugarma. Umao ni sila yung mga initial nila na natong part na di-build up nila na relationship nila na they're going to look back na mao'y nag-strengthen sa ilahang alliance o sa ilahang relationship. Of course, wala ko din sila ilaing bad motive. Ang ilang naman ani siguro sa ilang part is yung ilang mingon natong for their own end sa advantage na ilang mga nasod. Oo. Sa karon nga setup, wala kay mingon natong although na ay tendency nga pag powerful nation ka mahimo yung mingon natong mind of the capitalist trying to control those more inferior to you. Ang murang ubos-ubos sila sa imo. Di mawala yan no? Pag powerful nation ka, dako ka nga nasod, superpower ka, na kay tendency to control those nations under you. Now, din dapita, makita na itong development, yung pattern. Kasi magkakaroon tinatawag na itong mga ngayon na itong development kini in the near future. Now, besides helping Turkey to meet its own demand, Turkey's stream will help the country achieve its objective of exploiting its geographical position and becoming a major energy hub between East and West. So magiging siyang hub, magiging sentro siya, muna yung focus niya sa kitawag na itong energy. So na po'y mayroon na itong ambition po ang nasod, no? Especially, mayroon tag-oil, mo yun na yung pinaka-lifeblood nila. And that is, mayroon na itong, when we talk about economic issue. Now, let's proceed. The invasion of Russia, Northern Alliance against Israel. Isbutan na nato na. Now, wala kayo ma-discuss pa na i-appeal na ko karon kay ang alliance nila dili lang hangtod sa Turkey napay na-appeal diha kini Ethiopia o ang Libya. Next screen. Yung Ethiopia o ang Libya mo ni siya yung old name na Kosh at saka Put in the northern connections. Kung inyong tanawon sa inyong notes na dito akong i-indicate siya sa inyong notes. So yung Ethiopia part ng Africa o ang Libya part po siya ng Northern Confederacy. Now, Ethiopia, the strategic horn of Africa, kung tanawin niyo sa map, no? Makita ninyo sa map yung Ethiopia, part po siya ng Africa, dako po siya na space, no? Dako kayo siya na land. So, Ethiopia is the strategic, mga naman, kasi gatubang mo siya dito, no? Tanawa, gatubang siya dapit sa Saudi Arabia. No? And strategic horn of Africa represents high stakes. It oversees the shipping routes through the Red Sea in the Indian Ocean. So kung imo tan-awon sa baba niya, yung part ng Somalia, andun yung Indian Ocean. So nasa yung mga seaport diha, nadiha nila ginagitawag na itong ang ilahang trade diha ang mayroon na itong activity. So, siya yung ga-oversee sa mga shipping direction or routes through Red Sea. So,
to buy a Red Sea in the Indian Ocean. Okay. Kung inyong tanawon diya sa ato ang map, no? Makita na to. Asa ang Red Sea dapit? Nasa ibabaw. Mura siya kanal. Ito sa ibabaw yun, no? Kadiyot lang. Atong gamay-gamay na map. Sige ko, sa screen. Nasa ibabaw yung Red Sea. Kaya dito, between Saudi Arabia and Africa, yan dyan. So, babaybayo niya na. So, very strategic ang Ethiopia. And then, Ethiopia had been a Christian nation, joined the Arab. Remember, Arab is a Muslim country. So, Ethiopia had been a Christian nation, joined the Arab cause when Israeli troops crossed the Suez Canal into Egypt on October 23, 1973, the Yom Kippur War. It broke relation with Israel for the first time in over 2,500 years. So kung atong tanahon diha, sa kataas-taas niyang relasyon sa Israel, dito pa lang iyahang imo natong gikat yung iyang ties with them, and he aligned himself to the Arabs. And during that yung bitawag natong war. So kining Ethiopia would be a pro-North siya later in the future alliance. Now, Libya, on the other hand, yung Libya naman, the large oil-producing country, it is also an intensely Muslim state. Ini naman is a Muslim government or state with a virtually anti-Israeli ruler. So anti-Jewish siya, anti-Semitic. Today, Libya has intimate political ties with Russia, which has sold its advanced arms since 1975. So, ang Russia, gasupply po sa Libya. Ito yung, si dating isa sa strongman nila, no? Si Muammar Gaddafi, who was the Libyan strongman niya. Naman siya karon, no? Who died. And sila po, mahimo silang pro-North, pro-Russia. So, this is the Northern Confederation. Katong mga na-mention ako ng mga allies ng Russia. The Northern Alliance, headed by Russia, that will rise soon, kung sila yung bulak po as one of the superpowers in the last days. Okay. Mungkat sa pagdiha, dili na po isumpay ang Eastern Alliance, ang Western Alliance, o ang independent superpower ng Israel, o ang gitawag natong Southern Alliance. Tanawon siya nato ang movement ng invasion. Okay, yung pag-atake nila. Okay, the time of invasion to Israel. Tanawon nato. Ayan. Now, ano sa amin may tabo yung panahon sa pag-atake. Kini yung panahon na ingon dinhi na kung dinhi nagpuyo, no, ang Israel, no, sa iyang ang katawhan sa Ginoo sa ilang yuta. Now remember, sa atong time karon, when was the last time, unang-una, na nabalik uli sila sa ilang land? And it was by the help of the United Nations to bring them back to their land. Kano sa na siya? Sa date na siya? 1948. So they returned to their land. So ito yung migration and bumalik sila ulit, no? Pero gamay lang ang piso lang ilahang na-recover. Hinay-hinay through the years, they expand. Kasi yung mga neighbors nila dito, yung hinay-hinay nakuha na control nila. Actually, in reality, very obvious ilang din na. During their lifetime, bisan karon sa ato, dili pa kita na ma-fulfill, mas matuman ang sa Ginoo sa Israel, na ihatag sa ilang ang yuta.
na originally isaad sa ilahan. Ma-realize lang ka na pagbalik sa Ginoo sa second coming. Ang original na Philistinic covenant or the promise of a land, sumpay siya sa Abrahamic covenant, and that is unconditional and eternal in nature. I will give you the land from river Euphrates of Iraq to the river Nile of Egypt. And that would be the entire map nila. Very huge space na siya in the Middle East. Nakukay nilang yuta. Karon ko yung tanaw, magmayroon kayo sila. Nandun yung Jordan, ang Lebanon, kalimutan sila. Bisan ang Gaza, although sila may gapulis. Pero makita nato, nabisan ko, makita nato time to time na i-conflict nila, na i-recurring na kasamok. No? But in the near future, gani, makatilaw ko sila o kalinaw. Pero ito yung time ng invasion pag-atake. So the attack takes place at the time when Israel is dwelling in their own land. But pasabot, ang pag-migrate balik, o may na itong the return of Israel to their land, okay? May mo na itong continuous. So naay mga development ng mga niaging mga tuig na hinay-hinay daghan ng mga Israelites ang ibalik sa Israel. Kunya makita nato nga uban sa ilahan ng mga diaspora, mixed blood ng uban, okay? Naminyo-minyo man sila, no? Pero may uban good na na-retain nila ang ilahag yun na ang ilahang Jewish blood nila. May mga nato nga the only ethnic people na-retain nila ang ilang ethnicity, ilang pagiging yung race nila as may itong Jewish race, yung Israel for more than yung natong 3,500 years. Sila lang yung klase sa ethnic people group na ang ilahang blood, ang ilang race na ano nila, na preserve nila. Although nga sa Israel, mix ng mga tao nga kapuyo, pero of course, dominant ang mga Jew. So, ang nationality, sagol-sagol man, people of different colors, na yun po nga, na Filipino-Israeli, na Palestinian-Israeli, European, American-Israeli. Pero, imo na to sa imura ng citizenship. Pero yung race na ang mga Israelites. And hinay-hinay sila. And very historic good na, no? Kanang may matag historic kasi matrace mo, no, ang prophecy sa ilaha, unang pagbalik nila. Kunya hinay-hinay. Kunya at kada usa ka Hudyo, pagbalik na sila, pagtunog din nila sa airport, naalala ko, pinapanood ko, talagang minahalikan nila yung ground. And they're so happy na nakabalik sila sa ilang land. And they started from zero, gusto nila mo succeed, mo flourish sila ng lugar, gusto nila mahimong positive contributor sa ilang land. Lain-lain na ng mga talent, lain-lain ng ilang mga profesyon. So umuwi sila sa nasod nila to help build their own nation. O ang mga Jew na naa sa gawas na dili sila familiar sa ilang native language, na especially dili lang native language, yung original yun nila Hebrew language, gatuon sila hinay-hinay ng Hebrew language. So makita nato nga naay development sa ilaha karon. Pag-ubalik na ang bunga, naalala yung prophecy, ang bunga ng igos. So, one of the signs na hindi na malapit na, because we can find the regathering of His people, hinay-hinay ka uli sila. But during the time that they dwell in their own land, ito yung time of the invasion, yung pag-atake. So this is during the peace treaty made to Israel by the world ruler, Antichrist, under the guise of a man of peace, of the revived Roman Empire of the Western Alliance. Ito yung time na they were dwelling in their own land. Watati good ang naay mo abot na invasion, pag-atake coming from the north, south, makita na to. Now,
the Roman Empire seeks to settle the Arab-Israeli dispute by giving Israel the right to occupy the land. So, ang patunga, kining European alliance. The Roman Empire. Ayan, yung buhaton na ni, isipin yung problema nga, kanunay na history na sa mga gubat nila regarding sa land. So kini, ang Arab-Israeli dispute ay i-resolve nila kini. Tagaan ng Israel of what? Right to occupy the land. Kaya bisan to, noong 1948, dili tanan good, especially yung ubang mga neighbors nila, yung mga Palestinians, dili sila happy na naay nation ng Israel, na mabalik sila. Kaya na ay ditawag na itong recurring conflict. Kaya dili man tanan convinced na kinahanglan ng Israel bukuyog sila balik sa isa, i-restore nila ang nation of Israel. So the invasion will come sometime after this covenant is confirmed. So a covenant of 7 years of peace. Now, balikan na lang natin ni Paul. Bakit 7 years? Okay? Siyempre, kung tanaw na ito from the prophetic lens, binuntahan na ito, ay morning event na andam sa Ginoo na yung the 70th week or the 1 week left for Israel sa iyang prophetic timetable niya. Pero from the human side, how come this somebody, a ruler, will come up of a 7-year treaty with the nation? Why 7 years? Not 10 years, not 20 years. Why 7 years? Nga ganun ang mga pagutana, di ba? Oh. So, pero mao ka na, no? The invasion will come sometime after this covenant is confirmed. At sa atong reference, sa Daniel 9:27, ato na nang gitanaw last time, very clear ang ingon diha, then for 1 week, 1/7, he will forge many and strong alliances, but halfway through the 7, tas tunga ng 7 years, halfway through the 7, he will banish worship. So ipaundang niya yung Jewish practice, yung Jewish worship and prayers, and at the place of worship, okay, iyang buhaton, iyang hugaw-hugawan ang temple. So a desecrating obscenity will be set up and remain until finally the desecrator himself, the Antichrist, is decisively destroyed. Ito na yung abomination that causes dissolution. So buhaton niya, musulod siya sa temple, iyang proclaim na Ginoo siya, magpabarog siya kaugalingon niyang image, o budiman siya worship sa mga tao. Okay. Mao ni siya na line. Ano sa siya may tabo? At the middle. Pero ang original arrangement, it should be 7 years of peace. Okay. Nga naman, iyang i-break ang maong treaty sa tunga-tunga. Kasi naa siya itawag na itong mga factors na ni-arise. Like yung invasion. No? Pero dili lang ka na. No? Ang Antichrist yun, no? Part dun siya nga, may muna itong, he was really guided, no? By a satanic power, no? Ububo na lang ang iyang time. Ububo na lang. Sumauna. So from the surface level, usanin mo nga pasangilan na nung iyang break ang treaty because of the invasion, the attack. Oo. Kaya lang, of course, na ay reaction for ang maong mga alliances kay dili sila musugot na kontrolo ng Antichrist God ang entire Middle East. And who will control the Middle East will have the power of the entire globe. Remember, labanan dito oil. No? So, kung gusto niyo sambahin ka ng tanan, you have to control the Middle East. And the Middle East is very strategic kasi siya yung bridge between continents. So, you go to Europe, you go to Asia, you go to wherever, no?
ang Middle East is very strategic na lugar. So, mo gani na, ang ambition ng mga superpowers na sila tendency na kontrolin nila yung Middle East. Nandoon yung wealth, o nandoon yung gold, especially ang pinaka-gold nila ang oil. But literally, of course, yung place of hub nila, kung tanaw mo sa map, until now, yung mining nila, di makuman. Kabalong siya ng Habilat, that is Saudi Arabia. So, pag nakay gold galing sa Saudi, especially kada tuig multiply yung price ng gold. Karong panahon na, ang dili lang na barato, yuta at saka gold. Kaya kung pamalit sila gold para dili lang i-display. Ang purpose nila, murad sa na. Investment. Kaya panahon na wala na siya kwarta, muadto ng gold sa asa. Gold shop. Investment. Di ka na ako ng gold man. Tanang upang mga butang ay mong mga kuway, mag-depreciate na siya. Ang sakyanan, after 3 years, mag-depreciate na siya. Kung branded siya, tawaton pa siya ng bangko. Kung nindot yung brand, yun ang Japanese card. Oo. Pero mag-depreciate yun sa original na price. So, hindi ka-depreciate lang yung tao, gold. Ang imong gold na worth. Gabay lang, 10,000. After 1 year, mudagan na pila. 20 plus. Kurang ka ng panahon na. So, ang Saudi Arabia, mayaman yung place of haven na. Especially kung tanaw mo yung map. Diba? Tanawa yung map na binadiha sa Iraq. So, totoo nga tinawag talaga yung lugar ng zaman. Ano yung original name ng lugar before? The place of paradise. Ano yung term? Dalang Eden. Literally, ang Eden, yung entire Middle East. Yung Garden of Eden, kung subayin mo sa satellite map, yung mga scholars, especially Jewish scholars, nila nakita na ang upat ka river, magtagbo siya. Magtagbo siya, upat ka river, paimo dito sa usa. Iluwa nila dito sa, itawag na ito, Persian Gulf. So, ang ilang assumption, gilocate nila na ang Garden of Eden na sa uluhan ng Persian Gulf. Kasi, ang common understanding ng iba, nagsugod sa usa ka river, kunya magtagbo siya upat dili. 4 yung pinanggalingan niya, na river yan. Hindi yan stream, hindi yan brooks, hindi yan creek, river. Dako kay na. So, 4 ka river magtagbo, kunya, magkita sila dito, niya, dayon isupply dito sa Persian Gulf. O naa niya ang Garden of Eden. Of course, nasa spiritual value, ngayon mo na lang siya ordinaryo, kaya nga naman, first naman sa mo, kalibutan, undercut. But going back, side information lang dyan. Balik ka, mauna siyang buhaton sa Antichrist. As part ng invasion. Next screen, mauna siya. Ang Northern Alliance. We have Russia, we have Germany, we have Turkey, then we have, Iran, mauna siya. Okay. Ayan. So, ang ilang tendency, wala siya sa Ezekiel 38:1-9. Okay. Alam mo, ang nindot ng map bitaw, hindi na usab ang geographic location or gapon, nag-change lang ang nindot. Kaya yung Bible hindi ginawa sa Mars. Na siya history to prove. Nag-exist with me before. And part of that, itawag na itong history. Wag kita yung mga to continuation. Na ang revelation ng Ginoo, Now, let us continue. Nations align in Ezekiel. Okay, muna siya. Okay, kauban ng Biblia. So, Ezekiel's vision of Israel's restoration and Daniel's 70th week.
tanawa yung pananaw din ni ang nakita ni Ezekiel may tungod sa panumbalik sa Israel. Kasi mo na siya nasa heart ng mga Jew. Lord, when will be the time that you are going to restore the nation of Israel? Remember that? Kanus abali mo ipanumbalik ang among nasod? May pangutana nila. And so, of course, ito future ni siya. Nakauban po dito sa 70th week, yung last week. Now, basahan na ko ang Ezekiel 36, di man diha. Okay? Dili. Tanawa sa inyong notes. Makita ninyo? 36 to 37, Israel regathered from the nation in the last days. Muna siya konteksto ng Ezekiel 36 to 37. Ang Ezekiel 38 to 39, the Gog and Magog invasion, yung pag-atake. So Russia and allied Muslim nations attack Israel but are defeated. Matildi sila. So motong ang mga chapters no, from 36 to 39, tanawa yung flow. Now, sa specific na verse, makita nato sa 9 verse 27 ng Daniel, yung abomination of desolation, ato na nang mag-iagian, no? Occurs halfway, 3.5 years in the 70th week. But pasabot, kini maong Daniel 9:27, mahitabo ni siya at the time of the tribulation, yung 1 week na yan, yung 70th week, tunga-tunga. Okay, marking the start of the Great Tribulation. Una'y sinugdanan ng Great Tribulation, yung the pouring of the wrath of God. Now, the timeline divides history into the current age and Daniel's 70th week, emphasizing the prophetic need for a third temple on the Temple Mount. Now, ining timeline ni ini, yung present age, o ang Daniel 70th week. O, ibutang na lang nato, yung 70th week is the 7 years tribulation. Yung current age, yung present age, kano sama na? Walang atong panahon. Okay? The present age. We are part of the present age. Now, karon, kano sa nagsugod ang present age? Present age. From the cross to the second coming. Present age yan. Over the church o ang tribulation. Including na yung tribulation saints, yung mga maridim, yung Jews, apela niya. So from the cross, the first advent, to the second advent, the first coming and the second coming, yun ang present age. Part ka ng present age. Kaya lang, yung culmination na to sa rapture. So ang church age, magsugod lang siya at the time of the cross, yung church, hangtod sa rapture. Dito lang putog yung church age. But the church age is included okay, in the present age. Nakuha niyo? So mas taas yun. Bakit ganon? Kasi iba ang timeline ng Ginoo sa church, iba yung timeline niya sa Israel. So manumbalik ang regathering of Israel, ang restoration ng Israel, pagbalik sa Ginoo. Lahat ng covenant nga gisaad kay Abraham matuman pagbalik sa Ginoo. Will find their fulfillment in Christ. So yung church age naman as the mystery of God na nag-appear sa New Testament, ang iyang culmination sa time ng rapture. So the current age or the present age and Daniel's 70th week would pasagot give reference to the tribulation period, emphasizing the prophetic need. Kung saan i-emphasize din yung need. What is the prophetic need? For the third temple. To build the third temple in the Temple Mount. Kung sabi, umato ka sa Israel, kung makita niyo sa gitawag na itong sa news o sa internet, kasi makita niyo mga gabaro dito nga edifice or building sa Temple Mount. Doon sa? Ha? May temple na ba sila? Wala. Wala.
Ganong importante man ang temple. Can you interact with me? Sandali. Ito, I will entertain yung ano kanila. Ganong importante ang temple para sa mga Hudyo? Yes, ma'am. Tungkol sa... Yes, sige po. Importante ang temple. Kaya naman mo, likod si Antichrist ba? So, part sa fulfillment. Okay. Okay. There is truth to that. Kaya asa man siya musulod. Pero ang pinaka-main point yun po. Nga naman. Butang sa natin pinaka-main point. Ngayon, subok mo ng mga Jew, ma-build the temple. Obviously, prayer nila na. The sign of the restoration of the nation is to build what? Their nation's identity. Ano bang nation's identity? Having this symbol, yung temple. Anong nire-represent ng temple? Pagtigong. Alam mo, naalala niyo sabi ng Bible sa Old Testament? Anong sabi ni Jesus nung nag-wild siya dito? Nagsuko siya dito sa hihimong in-abuse nila ang temple. Iba si Jesus, no? Ingon na diha, nasuko siya with a holy indignation, holy anger. Iyahang ipanglabot ang tuwa dito. Why? Because the temple supposedly is the house of prayer for all nations. Although ang keeper of that temple directly given to the nation of Israel as their identity, as the people of what? The people of who? The people of God. Alam mo, very importante yung temple, ha? Kasi hindi sila kompleto pag wala temple. Now, ito na. Part ng prophecy course, necessary yun na na yung temple board. Ito na yung tubag ninyo ganina. Kasi asa man musunod ang Antichrist to proclaim himself? Sa temple. And he's going to stop the rituals. Mauna siya. Alam mo, the only time bitawag sila, the only peculiarity or uniqueness of the people of Israel is because of the temple. They worship the true God. It's the dwelling place of God. God met His people in the temple. Lahit good sila. No? Now, number 2. The attack takes, the attack or the invasion takes peace when Israel is dealing in peace. Takes place. Okay, pakikorek lang. The attack takes place when Israel is dwelling in peace in the land. Now, aside from they already returned in their land, naana sila sa ilang yuta sa Israel, they also enjoying the peace in the land. So, naikalinaw sa ilang lugar. O kinipod ang moment ng pag-atake. O higayon, o panahon sa pag-atake. Peace in the land. In Ezekiel 38:11, this is a false peace that has been guaranteed Israel by the covenant which is called your agreement with hell. Kaya nga naman, kinsa may sabot nila. Ang nakigsabot sa ila yung Antichrist. And they don't know that. They were being deceived. And later, the Antichrist will betray them. So Isaiah 28:18, then you will see that your precious life insurance policy, atong tanawin na diyo, kasi gusto mo open sa Bisaya na is Isaiah 28:18. Ayaw ko. Natin si Juan mo din. Si Juan ba?
Hindi yan. Gusto ko yung si Juan ba yun? Explanation yan. Isaiah 28. Okay. Verse 18. Ang sa gisulti din Ang basa ko sa inyo. Ini dapita, maukini ang giingon. Verse 18. Alright. Ingon din Unya, dili na matuman ang ikasabutan ninyo sa kamatayon, ingon man sa Sion, o inighapak sa makalilisan nga katalagman, mahiagong gayud kamo ni ini. Now, listen to this. Kini usa ka ngayon natong mauni ang agingon sa Ginoo mahitungod sa iyang katawan sa Sion. Usa ka batong ingon diha pamag-ang alang sa Sion. Okay. Now, dinigin diri unya dili na matuman ang gikasabutan ninyo sa kamatayon ingon man sa Sion, kung inighapak sa makarilisan na katalagman, mahiagong gayud kamo niini. Now, dinhi ingon ko nga kunya imong makita nga imong mahal na kinabuhi, imong life, imong gitawag mahal na life insurance policy with this agreement of peace, okay, we are insured na, wala na kasamo, walay bili bisan sa papel nga gisulatan niini. Kay later on, this somebody, the Antichrist, will break that treaty. Ang imong maampikon nga paglikay sa kamatayon, usara di ay pakiti nga ilusyon o baka but pasabot, giilad lang ka. You're being betrayed. O sa dihan mo abot ang katalagman, pagadugmupon ka niini. And so there will be a persecution, of course, for the people of God. After that, Treaty of Peace is being broken. So, ingon na diha maigsoon, Israel still walks in unbelief. Makita nato nagpabilin pa sila nga sarado diha sa Ginoo. Israel's heart still closed and the nation does not yet believe. They stand strong but empty inside. Now, makita nato diha na of course ang Jewish nation is really blessed. Karong mga panahon in the near future, of course, padami mo sila flourish. In fact, we consider Israel as one of the superpowers. Kaya lang, they're still empty. They still blind. Waiting for a light they cannot see. Only when Christ returns will Israel finally bow in faith. But for now, and even during the tribulation period, okay, hindi pa ang tibuok nation will return. Yung remnant in the future. Although daghang mga Jews during the tribulation period will be converted to the faith, kung ang Ginoo mismo mo mulihok sa iya, because part of the promise that I will behold the trouble in the house of Jacob. And so there na ay restoration sa ila, but only at the time of the return of Christ. The entire nation, the remnant in the future, will receive Christ, will embrace Christ. So in that moment, new light will rise and God's covenant will shine again. But for now, they are still in their spiritual blindness, partial blindness, temporarily blind sila in the may tungkol sa realidad sa Ginoo. In other words, the nation will not be a believing nation until after the second coming of Christ. Muna yung position nila. Kaya, at the time, magugot na sila, they're going to be persecuted. So at the end of the tribulation, sa last
3.5 years, Israel will not be at peace. Na naman, the land will be ruined by invasion, and the people scattered because of the persecution. But in the first half of the 7 years, 3.5 years, the nation may live in relative peace because of the peace treaty. Yung first half. But yung final stage, the last 3.5 years, the land was really destroyed. So this is possible because the early judgment of the tribulation might not directly harm Palestine, yung first portion ng 7 years, allowing the land to keep its beauty and prosperity for a time. But remember, at the middle of that 7 years tribulation, okay, God will pour out His wrath. Ito na yung tinatawag na plagues of all forms. God will shake the entire globe. So the attack takes place in the later part of tribulation. Very clear sa language ng latter years. Later years. Ezekiel used 2 expressions to indicate the time of invasion. So pag-atake, kano sa may tabo? At the middle, in the last 3.5 years. Ito na yung gubat. Okay. Ezekiel 38, verse 8 and verse 16. This is, of course, and we have no reference, of course, this, of course, can have no reference to the latter days of the church age. So, dili itisgutan dili in the last days of the church age. Walay labot ang church din. Kasi na ay notion o paghunahuna na ang tribulation moabot ang pag-atake, pagkagubot na pa ang mga Christians. O pag may magkag-last days, the last days of the church age. Naalala niyo ang atong exposition sa Matthew chapter 13 na iba yung last days ng church, iba yung last days ng Israel. Naklaro ba na niyo? Still recall? The last days of the church is different from the last days of Israel. Kung atong i-clarify, mabili negative ang last days ng church. In the last days, terrible times will come. People will proceed from bad to worse, ungodly and selfish. So, tingnan natin diha, no? Having the form of godliness, but lack its power in anak sa Timothy. So, ang ginigingon na the attack will come at the latter days, in the last days, it doesn't mean about the church age. For God is dealing with Israel in His divine order or program at this time. Ang gisgutan na itong tribulation, humana ang church. After the rapture, tapos na ang church age. Okay. Ikaupat, the occupation of Palestine by Antichrist is the sign that the northern invasion takes place at the middle of tribulation. Dili mag-react sila. Kaya nga naman, ang Western Alliance, okay, headed by the Antichrist, will take control the Middle East. And so the Northern Alliance will react. Mauni siya. So the occupation of Palestine by Antichrist is the sign that the northern invasion takes place at the middle of the tribulation. Daniel 11:40 and 41, ginisgutan na ito na last time. Diba? Yung king of the south and king of the north. Ang future alliance ng south headed by Egypt, ang future alliance ng north headed by Russia, o naa sila yung mga kauban. Of course, kinsay kakapi ng Egypt? The Arab neighbors. Makita na ito. Verse 41, and he enters the beautiful land, people will fall before him like dominoes, and only Edom, Moab, and few Ammonites will escape. Okay na siya. Now, padayon ta. The beast of the Antichrist moves in because the Northern Alliance invades Palestine from the north. So, musulod ko siya. Move na siya. This invasion breaks the covenant of peace. Ito yung rason. Halfway through the 7 years, kaya magubot naman sila, na-disturb na yung peace because of the invasion.
So the attack from the north is the reason the covenant is broken. That is why at the middle of 7, the Antichrist will break that treaty because of the contact, the attack. Number 5, the events of the last half of the tribulation, the final 3.5 years, are occasioned by the casting of Satan out of heaven. Ito yung time ilabay ang yawa. Okay. Open your Bible in Revelation chapter 12, 7 to 13. Napa mo? Chapter 12. 7 to 13. Ako ba sa amin, ha? Chapter 12. 7 to 13. Ingon din, unya, may gubat dito sa langit. Okay. Remember, yung gubat sa yuta is just, yung physical battle is just the expression of the real battle in the spiritual realm. Tanawin din sa verse 7. Unya, may gubat dito sa langit, si Miguel, ug ang kauban niyang mga anghel, nakigsangka sa dragon, ug sa mga anghel niini. So there will be a battle in heaven. Okay? The angel of light, very specific, is what si Michael, the archangel, and they fight with, ingon niya, kasi kapunta nila, the dragon. Kita yung dragon? Si Satan and his fallen angels. Ingon din unya, may gubat dito sa langit, si Miguel o ang kauban niyang mga anghel, nakigsangka sa dragon o sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon o ang mga anghel niini, ang hinginglan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin, magisgutan sa Genesis. Remember, the serpent. Okay? Ang karaang bitin, ingon diha, ang yawa, ang karaang bitin nga ginanlag yawa o Satanas, nga maoy ng limbong sa tibuok kalibutan, gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Okay, nakita nyo? Alam mo, kung inyong tunaan nyo yung Bible, balik ko nato yung idea na heaven sa, tinakabog heaven meron din sa Bible. Common sa teaching na ito, maski sa Sunday school. Ano yung unang heaven? Yung sky. Ikaduha, the outer space. Ikatatlo, malugar sa Ginoo, di ang lugar. Okay? Na pagkutan ng mo, after nakasala ang yawa, and 1/3 of the population of the angels, also leave their original place from heaven. Saan sila nagpuyo? Saan? Na spiritual world, ang we are not aware, no? Tanawa yung Ephesians chapter 6. This is what we say in 6 sa spiritual battle. Your enemies are the rulers, authorities, powers, the exousia, powers, authorities in the heavenly realms. Not realms. Not heavenly realms, the spiritual world. Next, Satan is called the prince of the power of the air. Okay. Kung doon ay mga demons na kasuloy-suloy, would you agree? Tanong sa New Testament, asa kasunod ang demons? Sa tao o sa manana? Pwede. Pwede, no? Tanong yung mga demon possess. Oo. At kung isunod sa baboy. Alala nyo? So, wag pa inabot ang isgutan na itong puhon. Yung upat ka strong angels na gipriso sa Euphrates Rivers.
Euphrates rivers. Pagbuyan to one-third ng population sa kalibutan patay. There are angels, they're very, notorious, no? Katong mga fallen angels, palaya sila. Now, there is a battle in heaven. Ito yung nakita ni John. Okay? O ingon diya, the events of the last half of the tribulation are occasioned by the casting of Satan out of heaven. Now, listen to this. Si Satan, kabalo siya. His time is very short. Kinsay gukdo niya, nung di rin nanaog na siya, kinsay atakihon niya. He is the principal enemy of... Sino yung mga nabuhi na mga believers sa tribulation? Yes, he's the principal enemy of the people of God, especially the Jewish people. And he will persecute them, of course, the entire Gentile converts. Makita na ito. Inaalala niyo yung language din sa Revelation na gibukod ng dragon yung babae na mayroong bata? O, kinsa itong babae dito? Yan ay bata. That give reference to the nation of Israel. Yung line, si Christ came from the Jewish blood, o gusto niya tugison yun, no? Ang line nila. So, daan ang yawa sa mga Jewish people, the people of God. This is a battle from beginning to end. So, din makita nato ang mga fallen angels. Now, atong isgutan din eh. Satan cast out of heaven. Satan's first move against Israel is to stir the king of the north to invade. So, ang pag-atake ng king of the north, influenced by satanic activity. Hindi yun mura o selfish ambition ng north na gusto na nila mo control. Na ay mga sinister spirits, especially Satan himself, influencing these people. So Satan's first move against Israel is to stir the king of the north to invade, para matake sila. And this means the Russian invasion is driven and powered by Satan's own work. So they are just simply victims. They don't know. Basta kabalo, tulong din sila. Pero ang yawa ang napaluyo. They don't know that. Yung ilang gisugluran sa yawa yung ilahang mga usaman. Ilang kasuko, ilang greed, ilang ambition, gigamit ng tool sa yawa, pero gigamit sila as tool. Kaya nga naman, nasuko ang yawa sa Jesus. Now let's go to the description of the invasion of Israel. Description of the invasion of Israel. Tanaw, unsay kulag, unsay dagway ani mo pag-atake. Unsay dagway, unsay description ani. Unang-una, the invasion will ignite the blessing fury of God. Now notice, giprophesy daan sa Ginoo, part of His plan, nagitugutan niya nga moatake ning mga kaaway. Aron ipadayag sa kinatumyan ang himaya sa Ginoo, ang iyang gahom. Kung makita nato dinhi, ang Ginoo gitugutan tuod niya, pero ang mong pag-atake dinhi makita nato, nga mao kining mo ignite. This will provoke the anger of God against them. So when you attack the people of God, God, ngayon nato is really furious, masukugod siya. Naalala niyo yung language na Ginoo kay Abraham? Whoever will bless you, I will be blessed. And those who will curse you, I will curse. Naalala niyo? Kaya nga, hindi mo prosper yung anti-Semitic spirit. The invasion will ignite the blessing fury of God. Subukan Ginoo. His wrath will rise like a consuming fire against the arrogance of the nations. Kaya din mga igsoon, yung great tribulation, ibuo niya bukpan niya kalibutan din. Pero makita natin din unang-una yung pag-intervene sa Ginoo. Ang pagsunod sa Ginoo sa eksena din. Kasi buhaton sa Ginoo. Again, balik ka sa heaven. Nice spiritual world. Nice spiritual realm. Hindi natin nakikita in our naked eyes.
Bisan ang physical creation is part ng lihok sa Ginoo. Ginagamit ng Diyos yung physical creation na sa iyang kuman, sa iyang kabubuton, pwede silang may instrumento sa Ginoo. For Christians, for His people, for our good. Na i-common grace ang Ginoo sa tanang tao. Bisan ang imong kuman, kasi di magyapog tubo. Tanaw ang kalibutan, magagawin ka na kung wala yung intervention, isod na kayo mutubo ang imong uman. Kung hindi ka mangitag mga engagement kung saan. But even then, makita na ito, mapisan tuwag ka degenerate, deteriorate ang yuta, ang kalibutan because of the curse, naagya ko ng Ginoo. His divine, providence na ang grasya niya naagya ko. Lahat po siya kabot. Oo. Now, karon, pwedeng gamitin sa Ginoo ang nature. At this point, gamitin sa Ginoo ang nature. To judge His enemies. Kasi unang menta po. As part of God's anger, yung expression ng anger mo sa ang kasuko, unang mahitabo mo natin. Number 1. Ezekiel 38:18. This is what will happen in that day when Gog attacks the land of Israel. My hot anger will be aroused. Masuko ang Ginoo sa pag-atake ng Northern Alliance to Israel. Declares the Sovereign Lord. Ingon siya, akong anunsyo niya, akong dideklara. Ingon niya, ilang pag-atake, maoy mo, pasilaab sa akong kasuko. O kung sa isunod meta po, next, verse 19. In my zeal and very wrath, sa grabe ng kasuko, I declare that at that time, there will be a great earthquake in the land of Israel. Linog din. Na ay linog. Wala yung naman ito. Igamit sa Ginoo karon ang nature. Listen to this. Dili ni organic, natural na earthquake lang. Nga tungod lang galit-galit ang kalibutan. Nga ningguto ang atong vulkan. Ngayon, di ba? Lately lang, organic. Kini ay direct intervention. Ay konteksto kini kinasuko ang Ginoo, gi-shift niya yung nation of Israel, ang land mismo. So sa pag-atake niya, ang gipuntirya niya dito, sa pag-atake nila, ang pag-shift sa Ginoo, gipuntirya niya yung mga kaaway. Naapa mo? Naamo? Okay. Now, verse 20. The fish of the sea, the birds of the air, the beasts of the field, they are all affected. Natry to imagine pag-shape ng itawag na itong land. Pati yung dagat, anong dagat na diyan? To be more specific. Anong dagat meron sa Israel? Anong mga dagat yun? Ha? Red Sea. Diba? So yung Red Sea, di ba mga lake? Anong mga lake meron doon? Lake of Galilee, River Jordan, from Lake of Galilee, River Jordan, asa pa mo ng River Jordan? Kung sa'yo tungkol sa River Jordan? Dead Sea. Okay? So pag atake na coming from the north, okay? Pag ship, kusog kayo na ship ni, apektado pa ni dagat. The fish of the sea, the birds of the air, the beasts of the field, anang nasa ground, every creatures that move along the ground, and all the people on the face of the earth will tremble at my presence. Grabe impact, ano yun, sa kalibutan, no? Pero dito nagsugod-gud ang saman, ang pagliho. The mountains will be overturned. Ay, grabe. The cliffs will be crumbled. And every wall will fall on the ground. Try to imagine. Anong klaseng intensity ini? Sige ko natanaw na ito. Just recently na ininog, no? Asa ito dati? Ha? Kung sa'yo pinakamalakas na intensity na na-experience na ito? 7. 7 lang, 7 plus, no? Wala na ni above sa taas pa. Wala na.
O, grabe intensity. Kasi nga naman, kabalo ba mo, kini pag-atake, grabe man eh. Imagine mo pila ka nations ni mutabang tabangan ng Israel. Grabe niya yung pag-atake. Niya biglang mo interview ng Ginoo. Kontra ni mo karoon ng Ginoo. Hindi yung ka mo survive ani. Okay, this is how God will protect His people. So na earthquake. Just sunod may tabo. This earthquake will affect the fish, bird, beast, and all creatures in the ground. Mountains will be overturned, and walls of buildings will fall. Sa verse 20 ako makita niya. Grabe ko na ito. Now, kasi sulit na ito. Next screen. Ito na. Confusion. Naalala niyo yung battle ng yung conquest na yung Jericho. Naalala niyo to? Imagine mo, ang Ginoo, i-confuse doon sila. Dili, i-confuse sila sa Ginoo. Mag-unay sila. Ako basahan sa inyo, okay? Tanaw may tabo din. Anong confusion man? Tanaw ang Ginoo din. Verse 21 of Ezekiel 38. Unay sila. I will summon a sword. Ang Ginoo mismo mo yung tawagan ni. I will summon a sword against God. Doon ang justice sa Ginoo. On all my mountains, declare the sovereign Lord, every man's sword will be against his brother. Naglinom. Napuntos sila tanan. Nag-unay sila. Nakita niyo ang epekto? Ang Ginoo, namin mga occasion sa Bible, ang Ginoo nagpadala ng confusion. Naalala niyo yung Genesis? Sa tungwa. The Tower of Babel. That's the meaning of it. Confusion. I-confuse sa Ginoo. Every man's sword will be against his brother. Pati nag-away sila. Ang Ginoo na mismo. More intervene. So there will be confusion. There will be confusion in the multinational army level. Try to imagine ito. Try to imagine. Kasi mga allies niya. Iran, Germany, Libya, Ethiopia, Russia. Kaupan sila. Yan later on, Iran. Mag-away-away sila. Try to imagine that. Muna may tabo sa yung ipakita din ng description ng mga motivation. Ang Ginoo mismo niliho. Ikatulo, siya may tabo. Plague and bloodshed. So, naalala sa tayo ni Moses, ang Ginoo nagpadala plague. Anong plague siya padala din? Tanaw ang elaboration din sa passage. Plagues and bloodshed. Tingnan din. Sa verse 22, Ezekiel 38:22. I will execute judgment upon him with plagues and bloodshed. Now, isumpayan pa niya, yan ni Yahweh. I will pour down torrents of rain. Heavy rain, huge rain, grabe. So, siguro na ay flood na, di ba? Na ay gitawag na ito mag-surge good ang tubig. Heavy rain. Hailstones. Saan na hailstones? Hilo. Mag-ulan o ice. Nabili lang mag-ulan o ice. Mag-ulan o bunsa man. Sulfur. Try to imagine mo, buto yung vulkan. Bunga ni pag-uyog bitaw. Pag-uyog ani, pag-earthquake ani, siya may tabon, siya epekto. Magkaroon ng abnormal na, ang science, hindi nila explain no? Yung mga mahimong consequence. Pero remember, this is not a natural shaking. This is not just a natural plague. This is a divine judgment. Ang Ginoo intervene. So, diyan may tabo din. So, maokinig. Diyan may tabo. Burning sulfur on him and on his troops ng Northern Alliance, and all the many nations with him. Sila ikon ani. Natanawang may mo din ito. Try to imagine, I will pour down torrents of rain. Mga
Ano yung makita rin? Kaya mag-unay sila gaway. Usa pa. Then, I will pour down hailstones and burning sulfur. Siyempre, hindi magdunga na siya, no? Naa-siya interval, possible. Naalala niyo sa Sodom Gomora? Kung saan nagkulang dito sa Sodom Gomora? Balls of fire, sulfur good. Puntahan niyo yung i-preserve ba na ng lugar sa Sodom Gomora? Turn into salt yung lugar. Hindi sila ng entire city. Grabe, turn into ano. So I believe yung nature ginagamit sa inyo. Kaya pag nag-pray, Father who art in the heavens, plural yun. Hindi our Father who lives in Uranus, one single heaven. No. Our Father who lives in the heavens, Uranoi. So He owns the entire creations and even the spiritual world in His command, pwede sa ginuugod na buhaton for His own purpose to be realized. So I will pour down hailstones and burning sulfur. I try to imagine kung sa ato na nagulat ng ice. Nakasulay na magdagulan ng ice, nagdagko yung kanayon. Na yung mga lugar ay mga pusulot, ang ilang mga sakyanan. Dagko kay hilo, pwede ka mamatay. Tanawa, kung magulan ng sulfur, I will pour down burning sulfur. Alam mo, nung nibuto bitaw bitaw Taal Volcano sa Batangas, kami na po, kanihan po sa elementary grade pa po, kami na po kung tinanggap yan na vulkan ba. Pinasya sa at the middle of the lake ba, kamay na siya kahit kita ng critters niya. Kaya if you do a study, ang Taal volcano siya na naka-submerged siya. Ang ibuong lake body na niya. Bakbaka na niya nasa gawas. Pero yung entire lake mismo, nalubog yung body sa entire lake. Dakukay na siya ng vulkan. Nung ibuto yung vulkan, nagbakit yung ubang mga tao dito kapuyo. Kami naman sa Santa Rosa, Laguna. Nanawag ko sa akong mother. No? Ang mga cousins na ako yun, Kuya, nagsarado kami ng mga bintana. Kasi yung iyahang sa tawag na ang ash niya ba, yung abo niya, iabot pa dito ng hangin. Nalayo na. Saan gani ka ng mayon? Sa tiyo ng mayon, pinaka-probinsya na every 10 years na gabuto. Yung ilang dito namin daw sayang sa every 10 years, pero sa dada ng panahon, na siya mga abnormalities, dili na siya nasubay yun. Just like nyo lang, ito na yun, di ba? Now, kini, intervention sa Ginoo ni. Asa man mo gawas ang sulfur? Ha? Sa langit? Hindi kan. Sa vulkan. So, i-imagine karon pag-uyog karon, sigurado na yung mga vulkan mubutuan na. Now, kinsi target? Kinsi target ato? Kapag naning atake dito, God will preserve His people, ang pang-igong lang ato ang mga ni-atake. Tinawag pa rin sa people, atake. So the destruction of the invaders, ito na, ang destruction na. Chapter 39 and Ezekiel verse 3. Then I will strike your bow from your left hand and make your arrows drop from your right hand. Kung mo talagang gagamit siya mga weapons. Kay giba, kini man God, siyempre may konteksto siya. Mo ni pagtanaw. Pero kung tagaan mo siya yung interpretation in the modern times, of course, si punto din. Nga di na nimo magamit imong armas, i-down na nimo. Sabi ko pasabot na. Ha? Ibig sabihin, God is disarming them. God is disarming the proud invader, the goal. Disarm sila. Ang ginawa na mismo. No? O na ilang destruction din.
Sa epekto ng maong intervention, yung plane, ay nangamatay nila, ang resulta ng sinitaw sila. Talagang nag-discourage yun sila. God disarmed the proud invader. Verse 3 ng Ezekiel 39, then I will strike your bow from your left hand, and I will make your arrows drop from your right hand. So, dili yung arrow, dili yung sa left. Asa to, dili ang arrow sa right, nasa left, ang iyang bow, bow and arrow. Wala. So, di-disarm sila. So, God Himself breaks the weapon of war. Okay? It's not human victory, but divine intervention. Walay gihimong Israel din ang Ginoo mismo ang attack. Arrows drop from your right hand speaks of the aggressor loses his control. Wala siya nahimo Siya yung aggressor, siya yung atake, nawala na sila control. His strength, his strategy, and his confidence, ingon diha, is collapsing. Nag-collapse doon. Wala na. Manay may tabo na ito diha, no? Nangaminghoy good sila. O dili lang ka na. That is not enough. Tanawang language dito. Kaya makita nato din, no? Sa verse 39, nakapayubuhat din yung Ginoo. Ipatay din sila din. Ano makuha natin lesson din? Kasi very strong teaching din. When God moves, even the mightiest warrior drops his weapon. Pag ang Ginoo na muliho, bisan ang pinakagamhanan ng saman, mga mandirit man, wala silang nahimo. This verse teaches that God's judgment doesn't just destroy, it humbles. I-humiliate sila sa Ginoo din. He strips away the instrument of arrogance so that, by this purpose, nations will see His supremacy. Kung tanaw mo yung tumoy atong purpose niya, para i-humble sila, para makita ng kanila ang Ginoo yung kontra nato din ang Diyos. So sa verse 4, makikini makita nato. Tanawa ang application na ni. On the mountains of Israel you will form. You and all your troops, the nations with you, and I will give you a food to carrion birds and wild animals, a powerful image of total defeat and shame. Iman ko nga, ang Ginoo nag-eradicate sa sila tanan. As I end, next week. Ito yung promise ng Ginoo, sinabi ko sa Romans 8 verse 31. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? God will protect His people. Even us, in principle, as Christians, God will continue to protect. God will allow you to be martyrs to be, but God will continue in on behalf to provide His protection. Dapat ito gitagahan natin application, no? Ang makita natin din sa mga invaders. Ang verse 4 ng 39, grabe. Namatay sila din. I will give you as food to all kinds of carrions, birds, and to the wild animals. So grabe patay. Kaya sabi ko, plagues and bloodshed. Sibita ko, ipangabundol sila. So, makita na ito. Kinsay, invaders din, kinsay ni atake? Ang sa itong grupo? Ha? The northern. The northern invaders. Pamatay ka sa kaaway ko. As a Ginoo. Now, next meeting, hisgutan na ito ang itawag na ito ubang mga superpowers. And we will proceed sa sunod, no, na itawag na ito another force of the apocalypse. Itong tatawag ng ito. Any reaction from you? Yes. Iba na yung mga kwento natin sa